Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today pag-uusapan natin itong naging statement ng Congressman Sandro Marcos. No? Sa totoo lang, para sa akin, dito magtatapos ang kanyang political career. Ayon nga sa kanya, during the break, there were threats against one of the House members and the House itself. So I believe this is a show of solidarity, not only towards the Speaker, but for the institution as a whole and its sanctity. I could not give you the exact date, but I understand that it was done on a certain TV network and some words were said to malign the reputation of our institution. Okay? Um, suppose nga ito ni Ma'am Joey, sabi niya, guys, kindly follow her Facebook page. Napakaganda. If we're gonna talk about political discourse, I highly recommend you guys to follow Ma'am Joey, Sir Coco Locoy, Ed Explanation, Coach Jared, ayan, talking about the admin, talking about the admin. Ayun nga rito, sabi ni Ma'am Joey, isa ka pa Sandro, napansin mo atake kay Franz Castro, pero di mo napansin yung mga questions about the system of certification. Paano mo ginagasta pera namin? Solidarity sa takipan ng puta. Saan ba nag-umpisa to? Again, saan na-attribute itong pangyayaring to? Nag-umpisa ito nung inatake ng 3 budwit dyan sa loob ng Congress ang confidential fund ni VP Sara. Okay? Now, in retaliation, nagbigay ng matinding komento si Sas Rogando Sasot. Pinatanong niya at pinapabukas niya ang libro ng accounts ng mga taga-Congress. No? When I say Congress, it's both houses. Senate at saka ng lower house, okay, which is the House of Representatives. So paulit-ulit na nire-raise yun. Ang ending, pumasok na si PRRD. 'Di ba? And even PRRD himself, si PRRD guys naging mayor, naging congressman. Hindi lang siya naging senador before siya naging presidente. So he himself, he knows ano ang kalakaran dyan sa loob ng Congress. 'Di ba? Sa tingin nyo, si PRRD, wala siyang kakayanan na magsabi when in fact, by himself, meron siyang, ang tawag doon, meron siyang experience sa loob ng Kongreso, sa loob ng House of Representatives. No? And even if hindi niya na natungtungan ng pagiging senador, as a president himself, he knows. May pinanggagalingan ng salita niya. Pagmamalain ba ang pagsasabi ng totoo? Sige nga, sa paanong paraan naging totoo ang sinabi ni PRRD? Ano ba ang sistema ng pag-o-audit diyan sa loob ng House of Representatives? Doon muna tayo sa House of Representatives. Guys, bibigyan ka lang ng pera. This is a statement coming from Harry Roque, ha? Bibigyan ka ng pera, bang, 700,000 daw binibigay kay Harry Roque. Tapos, this is in cold cash, ha? Tapos, papipirmahin ka lang. That 700,000 that he receives every month, sabi niya, that includes sahod. Sahod nino? Hindi ba ang sahod ng mga kongresista directly pinapadala sa mga bank account nyo through land bank? Every single one, every single employee ng gobyerno tumatanggap ang sahod mula sa land bank. Meron bang iba? Meron bang kayong kakaibang proseso? Na pagdating sa inyo dyan sa Congress, sa executive, binibigyan lang kayo ng pera at yan nasahod nyo? Diba? Now, dyan sa 700,000, no? We can ask Attorney Harry Roque. He's very open na to answer questions like that. Binigyan ka ng 700,000. Yung 700,000 na yun, saan galing yun? Kanino galing yun? Hindi ba taong bayan? Pera ng taong bayan yan?
Yung mga taong nagbibigay ng taxes nila, it's either limited ang income, no? Na sana yung pera na nilalagay nila, magkano ang taxes na kinukuha sa tao? Buwan-buwan, 5,000, 3,000, 4,000, I don't know anymore. Pag pupunta nga ako guys sa iba't ibang probinsya, natanong ko, magkano po ang ano dito, minimum? Hindi. Ang tanong ko pala lagi, provincial rate po ba kayo o ano, Manila rate? Lalo na yung mga kapitbahay lang na Metro Manila. May tinatawag dyan, narinig ko to kay Coach Jarrett may tinatawag na corridor rate. Ibig sabihin, yung malapit sa Metro Manila, like ng Bulacan, ng Laguna, some parts of Laguna, tumatanggap pa dapat daw yan ng mga Manila rate. Ang hindi ko maintindihan guys, bakit merong provincial at saka may Manila rate? When ang gastos itself is the same. Yung pamasahe na binabayad sa Metro Manila is the same na binabayad sa ibang probinsya. Kung tutuusin, in most cases, take note of this, mas mataas pa ang binabayad ng mga kababayan natin when it comes to electricity compare dito sa atin sa Metro Manila. Bakit walang gumagawa ng aksyon na itong batas na to na merong provincial rate at saka merong Manila rate, pinag-iisa na lang. Dapat kung anong rate sa Maynila, across dapat yan sa buong Pilipinas, pare-pareho. Dahil pare-pareho lang naman gumagastos ang Pilipino. 'Di ba? Ano irarason nyo? Ay, kasi sa probinsya, sarili nila bahay. Meron din po nagre-renta sa probinsya. Oh. Kasi murang bilihin sa probinsya. What makes you think na murang bilihin sa probinsya? I highly doubt that. So nagagalit sila kay PRRD, no? Dahil sumama na si PRRD sa panawagan ng taong bayan, ng karamihan sa atin. Nabuksan nyo ang book of accounts nyo, ipakita nyo sa amin yung liquidation nyo, yung audit report nyo, nang malaman naman namin kung saan napupunta ang pera na yan na sinasabi ninyo. For the longest time, wag na tayong magplastikan dito. For the longest time, guys. Ano nakadikit sa pangalan ng mga Marcos? Hindi ba corrupt? Hindi ba corruption? Diba? So ano ba? Saan ba nagsimula ang statement ni PRRD? Na kaya lang, kinailangan ni VP Sara, mismo kay VP Sara na rin to galing Sabi ni VP Sara, ginagamit nila ang confidential fund nila, lalo-lalo na pagdating sa DepEd. Isa sa mga pinaggagastusan ng confidential fund is to know kung ano ba ang link ng ACT teachers sa CPP-NPA. Diba? Dahil guys, malaking bagay yun. Kagabi nga, I was talking to Tita Emily. Shoutout sa'yo, Tita Emily and Tito Rap. Si Tita Emily po ay isang public school teacher. Ang mga ACT pala, nag-ooperate sila mainly, take note, mainly sa mga private schools. You have privileges pag member ka ng ACT. This is what I found out last night. Okay? Actually, the discussion about that is masyado pang marami, malayo, at malalim. So kung babalikan nga natin tong statement ni Sandro, hindi ko maintindihan saan nanggagaling tong gusto niyang sabihin. Ano ang pinoprotektahan niya? Pinoprotektahan niya ba ang mga tao, excuse me, na identified, no, as legal front ng CPP-NPA? This is by Joma Season. No? Lagi natin sasabihin yun as a disclaimer. Ang ACT teachers, ang Gabriela at saka Kabataan Party List, no, in-identify yan ni Joma Season as one of their legal fronts. Pinoprotektahan mo yan, Sandro? Diba? Pangalawa, institusyon. Sanctity ng institusyon ng HOR. Ano bang masama sa hinihingi ng tao?
nabuksan nyo at nang malaman namin saan nyo ginagastos yung pera na yan. Yung pagsuporta mo sa so-called sanctity ng HOR, no, ng House of Representative at hindi pagpapakita ng liquidation. Kaya tuloy sinasabi ni SAS na legalize corruption yan. Dahil pinoprotektahan kayo di umano ng concurrent resolution number 10 or 1110 na pinatupad noong 2011. Kung ikaw talaga, Sandro Marcos, you are for transparency, good governance, hindi ka magdadalawang isip to open your books, to show us saan mo ginagastos ang pera at pondo mo. Diba? Sa napakatagal na panahon, nakadikit sa pangalan ng mga Marcos ang pagiging corrupt, then ipatunayan mo sa aming lahat na totoong hindi kayo corrupt. Na hindi nyo sinusuportahan yung mga ganyan. That you are for transparency. And you are for good governance. Diba? Hindi yung sasabihin mo pa dito that you are protecting in solidarity of speaker and the sanctity. Or it's just that wala talaga kayong may papakita sa aming mga resibo nang malaman nating lahat kung saan yung ginagasto yung mga kanya-kanya yung pondo. Doon sa mga tao, hindi ba kayo nanlalambot? Doon sa statement ni Harry Roque? 700,000 ilalapag lang sa'yo. Ang ano mo lang, ang kailangan mo lang gawin, pumirma. Kaya tuloy yung ibang netizen yung sinasabi, kaya naman pala nagkakandara pang maging congressman at senador tong mga to eh. Diba? Ilang officials natin, ilang politiko ang nagmamagaling that they are against, what do you call that? Excuse me. They're against corruption. One of which, Rafi Tulfo. Ang daming Tulfo sa Kongreso. Siya senador, sudo asawa niya, tsaka si anak niya, kapatid niya. O bakit wala nagpapakita ng mga book sa mga Tulfo? Kinall out na nga siya ni SAS eh. O ako, i-call out kita ngayon ulit. Idel, if you really are against corruption, encourage mo ang bawat senador dyan sa Senado. Magbukas kayo ng libro at ipakita nyo sa taong bayan na dito na pupunta ang mga pondo namin. If you are really for good governance and transparency, and that you are an anti-corrupt person. Diba? Kaya nga sabi ko, oh my God, joke. Tingnan niyo yung statement dito ni ni Martin Romualdez, kung hindi dahil sa sipag at suporta ninyong lahat, hindi natin maibabalik ang tiwala. Bakit? Sino nagsabi sa inyo na naibalik nyo ang tiwala ng taong bayan? Hanggat hindi kayo naglalabas at nagbubukas ng mga libro ninyo, wala kaming tiwala sa inyo. Dahil uulitin ko sa previous na natin na pag-usapan. Eminent, inherent power ng ating state is mag-collect ng taxes. Because those tax money, yun yung nagpapatakbo ng gobyerno. Kaya karapatan natin na magtanong kung anong ginagawa nila sa pera ng taong bayan. Oh, sabi dito ni Ma'am Stella, sino ba nagsabi sa'yo, Romualdez, na may tiwala kami? Oh, sabi ni Noel Ho, bangag ka ba? Anong pinagsasabi mo? Yes, indeed, you turned the HOR into circus place, and you are the star of the show, a joker. Sabi ni Scott, tambaloslos is joking. Sabi ni Romy, ambot na imo, tambaloslos. Sabi ni Teddy Villar, wala na po kaming tiwala sa iyo, tambaloslos. Ikaw ang sumira sa mga Marcos Leche. Totoo. Diba? O tingnan natin yung mga comment kay Ma'am Joey dito. Ayan, hindi mo pera yan, sabi ni Jim Donggay Pon. Ayon naman dito kay Darwin Sardan. Bakit hindi niya diretsuhin si Tatay Diggs? Takot? Sabi ni Ronald Ong, they're all such disappointment it turns out. Sabi ni Kaning, ay hala, di marunong mag-intindi, sinabi ni PRRD, analyze the whole statement first, a big letdown. Exactly.
Ayon naman dito kay Judy, sayang boto. Sayang boto at kilig ko dito, let's. Kaya kala ko tuloy. Yan. Sabi ni Mark Charlie, it's sad. It's very sad para silang mga bata na inagawa ng chocolate. Nakakatawa lang din naman dito kay Sandro, no? Napakalaki ng nagawa ni PRRD sa isang bagay. Kahit doon na lang, no? Hindi ko naman to isinusumba to ano. Pero hindi nag-iisip tong si Sandro eh. For 30 long years, no? Or more than 30 years. Lahat na yata ginawa ng mga Marcoses para maipalibing lang ang lolo niya sa libingan ng mga bayani. PRRD went against all odds. Maipalibing lang ang lolo niya sa libingan ng mga bayani. Tapos ito igaganti ni Sandro. Excuse me, Sandro Marcos. Hindi na ako magtataka kung merong magsasabi na itong si Sandro ay isa ring trapo. 'Di ba? Tiwala ng taong bayan sa Kongreso. Actually, matagal nang walang tiwala ang taong bayan sa Kongreso. Sa mga pinagagawa niya, akala ko ba maayos kayo dyan sa House of Representative? Mukhang mas worse pa kayo sa nangyayari at ginagawa dyan sa Senate eh. 'Di ba? Kayo nagtatakipan. Feeling nyo ba in-exclude ko si Paulo Duterte? Hindi. Kahit si Paulo Duterte, sinasabi ko sa kanya, if you are really for good governance and transparency, magbukas ka rin ng libro mo. 'Di ba? Magbukas ka rin ng libro mo. At sa dinami-dami, no, take note, sa dinami-dami ng congressman dyan sa loob ng House of Representatives, gaano lang ba karami ang sumusuporta dyan kay Martin Romualdez? Favorable ba sa inyong lahat? Hindi ba? Wala bang nakokonsensya sa inyo na hindi alam ng taong bayan kung saan yung pinagagastos yung mga pera ng ng taxpayers? Pare-pareho na ba kayo diyan na halangang kaluluwa? 'Di ba? Sabihin nyo nga sa amin, anong masama sa hinihingi namin na buksan nyo ang book of accounts nyo, ang mga records nyo, ang mga audit nyo? Wala ba kaming karapatan na malaman kung saan yung ginagastos yan? Mga malalaking pondo. Imaginein mo, I think, no, if on the top of my head, just this year, 2023, ang pondo po ng Kongreso is 18 billion. 18 billion. Imagine nyo, nangungutang pa tayo pag hindi enough yung budget for the following year. At sino nagbabayad nun? Taong bayan. Sabihin naman ng mga kongresista natin, ng mga politiko natin, nagbabayad din ng mga taxes eh. Yeah. Given yun eh. Pero, hindi tayo pare-parehong nagwawaldas ng ganyang kalalaking pondo. Hindi pare-pareho tayo na nagugutom gaya ng mga maliliit na tao na nagbabayad ng mga buwis. Through income tax, through VAT, at ng kung ano-ano pa. Actually, pinopropose na nga ni Senator Amy na tanggalin na yung VAT eh. Diba? Naalala nyo ba? I think nasa news yun na pinapatanggal dahil tumataas at tumataas nga daw ang presyo ng ng gasolina. May part ng gasolina or may part sa gasolina na pinapatanggal nila. I think it's the EVAT or the tariff. I can't remember exactly, but they were proposing to suspend that. Hindi pumapayag ang gobyerno. Bakit? Kasi pag tinanggal yon, bilyong halaga ang mawawala sa kaban ng bayan. 'Di ba? Concerned sila sa kung anong mawawala sa kaban ng bayan. Pero hindi tayo concerned kung anong nawawala sa atin as individual taxpayers. How ironic, 'di ba?
Anyway guys, again, kung tatanungin ko kayo, tama ba ako na dahil sa sinabi ni Sandro Marcos, yan yung mag-e-end ng kanyang political career? Wrong move ba rito si Sandro Marcos? Ay. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin. At i-share nyo na rin kung ano pwedeng sabihin ng mga kakamping dito sa statement ni Sandro. Ako, hindi ko na wala kang hindi mo madedebunk yung mga kakamping kung sasabihin nila. Marcos ka nga, Sandro. Diba? Oh. Huwag ka na rin magulat kung tawagin din nila si Sandro magnanakaw. Diba? Kasi for the longest time, yan ang paninira na binabato sa mga Marcoses na sila daw ay magnanakaw.